Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Naputol ang paghahalikan ni Anthony at Angela nang may kumatok na malakas sa pintuan ng banyo. "Alam ko nandyan kayo. Lumabas muna kayo." Boses naman ni Andrew ang narinig nila. Halos ubusin na ni Anthony ang kanyang lakas sa loob ng bathroom ng pribadong kwarto ni Amanda. "Angela, Sir Anthony, lumabas nga muna kayo dyan," sabi pa ni Andrew sa labas ng pintuan. Nang makapagbihis na ng maayos si Anthony, ay saglit pa nitong inayos ang magulo niyang buhok. Nakatunga nga lang siya sa gwapong mukha nito na para bang nihihipnotes mo pa rin hanggang sa mga sandaling iyon. Ngumiti si Anthony at muli nitong tinampian ng halik ang kanyang mga labi. "Let's continue later," bulong pa ni Anthony sa kanya bago nito binuksan ang pintuan ng banyo. Ang nakasimangot na mukha ni Andrew ang pumungad sa kanila. "We need to talk, Sir Anthony," galit na sabi ni Andrew. "Sure," mayabang naman na sagot ni Anthony. Bago siya akbayan nito na para bang ipinarating kay Andrew na pag-aari siya nito. Nakipagmatigasan naman ang tingin si Anthony kay Andrew ngunit hindi kinaya ni Andrew dahil nakakapanghina ng tuhod ang kagwapuhan ni Anthony kaya bumaling na lang ang tingin nito sa kanya. Tumalim naman ang tingin ni Andrew sa kanya at napansin niyang napapataas na ang isang flick nitong kilay. "Mag-uusap lang kami ni Sir Anthony. Dito ka na lang dahil mukhang hindi mo naman siya kinakausap na maayos." Medyo nahihimigan na rin ni Angela ang pagtataray sa boses ni Andrew. Nais niya mapanghiwi dahil sa loob-loob siguro ni Andrew ay nais na siyang sambunutan nito. Alam kasi nito kung anong ginawa nilang dalawa sa loob ng banyo dahil halatang halata naman iyon sa magugulo nilang mga buhok. Para sila nagrambulan sa loob ng walang kalaban-laban sa banyong iyon. "Sir, doon tayo mag-usap," kunwaring galit na wika ni Andrew. Itinuro nito ang study area sa loob ng kwarto ni Amanda. May connecting door doon na nakaduktong para sa study area. Hinila ni Andrew si Anthony sa kamay nito. Napakunot agad ang noo ni Anthony dahil sa paghawak ni Andrew sa kamay niya. Naiwan naman si Angela na nakatayo sa harap ng pintuan habang papalayo si Andrew at Anthony para mag-usap. Parang lumulutang pa rin si Angela sa alapaap at wala siyang gustong gawin kundi uminom ng tubig. Pinagod na naman kasi siya ni Anthony sa loob ng banyo kanina. Grabe ito kung bumayo dahil sagad na sagad iyon. Enjoy na enjoy naman siya kahit nakakapagod. Mabuti na lang at may 2 water bottles siyang nakita sa gilid ng pintuan. Ininom agad ni Angela ang isang bote ng tubig dahil uhaw na uhaw siya. Naubos niya iyon at balak niya pang inumin ang isang bote. Dahan-dahan rin siyang umupo sa king-size bed ng kwartong iyon dahil pagod na pagod siya. Parang iniwan na siya ng kanyang lakas sa sobrang pagod niya. "Kailangan kitang kausapin, sir, dahil hindi na naman kayo magkakaliwanagan." "Wait, are you a gay?" Tanong agad ni Anthony kay Andrew nang makapasok ang mga ito sa loob ng study area. "Paano mo nalaman?" Nauutal na sagot naman ni Andrew dahil nabigla ito sa tanong ni Anthony. "Because you're holding my hands." Kunot noong sabi ni Anthony bago nito kinalas ang kamay. "Ay!" Namula naman ang pisngi ni Andrew dahil doon. Hiyang-hiya ito sa gwapong amo na kunot naman ang noo. "Alam ba ni Angela na bakla ka?" May halong galit na tanong ni Anthony. Parang kunti na lang ay sasapakin na siya nito. Wait, Sir Anthony. Okay? Let me explain first." Napaatras naman si Andrew dahil nakakatakot ang galit na nakikita niya sa magagandang mga mata ni Anthony. "Make sure you explain everything." Seryoso ngunit mapanganib nitong sabi sa kanya. Huminga ng malalim si Andrew. Kumuha ito ng lakas ng loob. "Sir Anthony,
Hindi ko alam kung paano ko i-explain to sa'yo ha. Nakakaloka naman kasi. Ang kagwapuhan mo sa malapitan. Teka, lalayo ako. Tumakbo na parang babae si Andrew sa isang sulok habang nagpapakyut pa ito ng kaunti sa kanya. Tell me now. Okay, sir. Relax lang sir. Lalo akong kinakabahan eh. Okay, heto na po. Kasi ganito po yan. Nung araw po na nagpunta si Angela sa opisina mo, narinig at nakita niya kayo nag-uusap ni Amanda. Napakunot naman ang noo ni Anthony. Ni Amanda? Tila naalala nito kung kailan iyon. Yeah, with your beautiful best friend Amanda in your office. Magsalos-selos to my dear friend Angela. Kaibigan ko lang si Angela, sir. Wala kaming relasyon. Ew. Unti-unti namang nawala ang pagkakakunot ng noo ni Anthony sa sinabi ni Andrew. Continue. I still don't understand. Ito na nga po, ang events. Pero, hindi ka ba talaga boyfriend ni Angela? Make it clear. Sigurista nitong tanong. Opo, hindi ko po siya jowa. Hinding-hindi po. Paulit-ulit, sir. Heto na nga po, nangyari na. Pwedeng makinig ka na lang, sir. Tumahimik na lang si Anthony at hinayaan siya magpaliwanag. Narinig po kayo ni Angela na nag-uusap. Umiiyak raw po si Ma'am Amanda sa inyo dahil naghiwalay raw po ang mag-asawa. Narinig niya raw po kayo na nagsabihan ng mahal ninyo ang isa't isa at handa daw po kayong maging father sa anak ni Beshiwap Amanda nyo. That you will always be on her side. I didn't say that. Parang ganun, sir. Siyempre, nasaktan po si Angela. Parang akala ko kasi ni Angela, si Amanda pa rin po ang mahal mo. Katulad daw po noon, si Amanda ang gusto nyo kaya pinagpanggap nyo lang daw siyang jowa ninyo noon. So ang feeling po ni Angela, panakip butas mo lang siya kay Amanda at ginagamit mo lang siya kapag wala si Amanda sa tabi mo. Napahawak si Anthony sa sarili nitong noo nang ma-realize nito ang mga pangyayari. Kaya pala bigla na lang nagbago si Angela dahil iyon pala ang buong akala nito. Napamura naman siya. I should have told her the truth. I just pretended to like Amanda before because I want to be with her instantly. Wala lang akong maisip noon kung paano ko siya makakasama at magiging girlfriend na mabilisan. I really want her so bad. Ayokong mabastid niya ako. At gusto kong maging girlfriend ko na agad siya. Kaya yun lang ang naging paraan ko. You mean, sir, hindi mo bet si Ma'am Amanda? Kahit kailan, hindi ko naman minahal sa Amanda sa paraan ng pagmamahal ko sa kanya. I love Amanda as a sister and a best friend. Alam ni Amanda yun. She knows how much I love Angela. Si Angela ang mahal ko, kahit noon pa man. Frustrated na wika ni Anthony na nagpapaliwanag kay Andrew. Napatingin si Andrew kay Anthony sa pintuan ng study area nang may kumalabog doon. Isang water bottle ang bumagsak at natapon iyon sa sahig. Ngunit napalunok si Anthony nang makita niyang nakatayo si Angela sa may pintuan. Halatang narinig nito ang pag-uusap nila ni Andrew. Nagkatitigan silang dalawa ni Angela. Parang hindi ito makapaniwala sa mga narinig nito. Oh my God, maiwan ko na muna kayong dalawa. Mag-usap kayo ha. Huwag muna magjugjugan para maayos ninyo ang relasyon nyo. Kasi sumasakit na ang brain cells ko sa inyong dalawa. Bye-bye. Nauna nang lumabas si Andrew at mukhang masaya ito. Dahan-dahan naman siyang lumapit kay Angela. Hinaplos niya ang luhang pumapatak mula sa mga pisngi nito. We need to talk, love. I explained everything to you. Love, mahinang sambit ni Angela bago ito humagulhol at yumakap sa kanyang katawan. Niyakap niya rin na mahigpit ang dalaga. Kung maaari lamang ay maiparamdam niya kung gaano niya ito kamahal sa pamamagitan ng pagyakap niyang iyon. Mahal na mahal kita. Anthony, sorry akala ko si Amanda ang gusto mo mula noon hanggang ngayon. Kaya pinapanggap ko lang si Andrew na maging boyfriend ko. Kasi sobrang nasaktan ako. Akala ko magiging kayo na ni Amanda noong maghiwalay sila ng asawa niya. Panay ang hagulhol ni Angela sa kanyang dibdib habang nakayakap ito sa kanya. Lalo tuloy humigpit ang pagkakayakap niya dito. Listen to me. Panay ang hikbi ni Angela habang nakapaloob siya sa mga bisig ni Anthony. His arms and warm hugs are strong enough to take away all the pain she have here in heart. Ang sakit ng itinago niya sa puso niya
Mula pa noong araw na umalis siya sa mansyon, 4 na taon niyang dala-dala ang sakit na iyon hanggang ngayon. Ngunit unti-unting napawi ni Anthony ang mga hinanakit ng kanyang munting puso dahil sa pagyakap nito sa kanya. Para bang sa paraan ng pagyakap nito ay ipinadama nito sa kanya ang tunay nitong nararamdaman. All these years, akala niya baliwala lamang siya sa lalaking ito, ang lalaking pinakamamahal niya. This is what really happened. Patuloy ni Anthony sa pagkwento kung paano at saan nagsimula ang pag-ibig nito sa kanya. Flashback, 4 years ago. Masakit ang ulo ni Anthony ng araw na iyon dahil kagabi pa siyang nilalagnat. Wala siyang balak umuwi ng Maynila ng araw na iyon. Ngunit tumawag ang daddy niya na kailangan na daw niyang makipag-usap sa isang investor sa lalong madaling panahon. Kaya heto siya at sakay-sakay siya sa bus pauwi ng Maynila. Tumiri kaya ang kanyang kotse na ginamit papunta sa kanilang probinsya. Iniwanan na lang niya ang kotse niya at ibinigay na lang niya iyon sa kanyang pinsan. Tuwang-tuwa ang pinsan niya dahil may magagamit na ito sa pagpasok sa trabaho kapag nagawa ang kotse niya. Death anniversary ng mama niya, kaya dinalaw niya ang puntod nito. Taon-taon umuwi siya sa probinsya nila para dalawin ang kanyang mama na matagal nang sumalangit. Simula nang mamatay ang mama niya, ay kinupkop na siya ng kanyang ama. He became Anthony Mondragon, big name in the industry. Naging sikat ang pangalan na iyon dahil sa magulo, nakakahiya at controversial niyang buhay. Ngunit noon, Anthony Perez lamang ang kanyang ginagamit na pangalan. Isa lamang siyang mabait at masipag na anak ni Agnes. Si Agnes ang kanyang ina. Nagkaanak ang isang multi-billionaire man sa kanyang ina at walang iba kundi siya ang naging bunga ng pagkakasalang iyon. Aminado ang kanyang ina na ito raw ang nagpursigi upang maisakatuparan nito ang binabalak ang magkaroon ng anak kay Mr. Mondragon. Nabaliw ang kanyang ina sa napakagwapong lalaking nakilala nito na minsan nagkaroon ng charity event sa probinsya nila. Tinrabaho ng gusto ng nanay niya na makuha ang atensyon ni Mr. Mondragon. Ngunit sagrado ang mga mata nito sa iisang babae lamang dahil mahal na mahal nito ang asawa nito. Nang malapit nang umuwi ng Maynila si Mr. Mondragon, tinudo daw ng kanyang ina ang kabaliwan nito sa lalaki. Nais nitong pikutin si Mr. Mondragon. Naisakatuparan naman nito ang binabalak. Nilasing nila ito ng mga kabarkada ng kanyang ina. Nang malasing na nila si Mr. Mondragon, ay panay pa rin daw ang banggit nito sa pangalan ng asawa. At dahil lasing na lasing ito, napagkamala nito si Agnes ang asawa nito. In short, nagkasala ito sa asawa nito ng walang kalaban-laban. Pinagtulungan ng mga kabarkada ng kanyang ina ang kanyang daddy. Ikinwento lang kay Anthony ng kanyang ina ang lahat na nangyari noon na nasang wastong edad na siya. Lumaki kasi siyang walang ama. Lumaki siyang may kaunting galit sa puso niya, ngunit nawala rin ang galit niya sa kanyang ama dahil ipinagtapat ng Mama Agnes niya iyon. Galit na galit si Mr. Mondragon kay Agnes na magising ito kinabukasan. Halos isumpa nito ang Mama Agnes niya. Doon pa lang nagising ang Mama Agnes niya na mali ang ginawa nito, kaya hindi na nito ginulo si Mr. Mondragon. Pinaalam lang ng mama niya na nabuntis ito. Nais daw siyang kunin ni Mr. Mondragon mula sa Mama Agnes niya, ngunit nagtago ito sa ibang probinsya kung saan siya lumaki at nagkaisip. Ganda sa Maynila ka ba bababa? Tanong ng konduktor sa isang babaeng kakakasakay lang. Naagaw na isang magandang babae ang atensyon ni Anthony habang nakaupo ito sa likurang bahagi ng bus. Kausap ito ng konduktor. Oho, magkano ho? Tanong ng babaeng kakasakay pa lamang. Libre na lang para sa'yo. Naku, huwag na ho, nakakahiya naman. Tingin ko mabait kang anak, kaya regalo ko na sa'yo yung pamasahe mo. Good luck sa'yo, ganda sa Maynila. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng may usapan, ngunit tila nakuha agad na magandang babae ang kanyang atensyon. Type niya ito. Ganito ang tipo niya sa isang babae, kaya siguro hindi niya maiwasang mapatingin dito. Maganda ito at napakasimple. Walang kolorete ang mukha nito at napakaamo na mukha nito na malaanghel sa ganda. Ganoon ang mga tipo niya.
Buong biyahe kahit masakit ang kanyang ulo ay panay ang sulyap niya sa babae. Iyak ito ng iyak habang nakatanaw ito sa bintana ng bus. Nang mag-stop over sila sa isang karinderya, pasimple niyang sinundan ang dalaga. Napakatakaw pala nito, pero hindi naman ito mataba. Balingkinitan nga ang katawan nito na napansin agad ni Anthony dahil maumbok ang hinaharap nito at ang puwet nito. May korte din ang baywang ng dalaga. Napapangiti si Anthony nang habang pinapanood niya ang isang magandang babae na napakalakas kumain. Parang wala itong pakialam kung ano ang hitsura nito habang kumakain mag-isa. Nais niya ito sanang lapitan ngunit natutorpe siya. Nakaisip siya ng idea upang makausap ito. Nagmamadali siyang naunang bumalik sa kanilang bus. Umupo siya sa mismong upuan nito. Hindi naman niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit niya ginawa iyon. Basta ang gusto lang niya ay makausap ito kahit saglit lang. Gusto rin niyang makita ang mukha nito na mas malapitan. Nais mapangiti ni Anthony nang kalabitin siya nito habang nagkukunwari siyang natutulog sa pwesto nito. "Mister, excuse me ho, pwesto ko ho yan." Nagmulat siya ng kanyang mga mata. Saglit siyang natigilan na makita niya ang napakagandang mukha nito sa malapitan. Napalunok siya. "Can I sit her? Mahirap doon eh." Pagsisinungaling niya upang makatabi niya ito. Naamoy niya rin ang natural na amoy ng dalaga. Amoy baby ito. Marahil ang fabric conditioner na ginamit nito ang naamoy niya. Masarap iyon sa kanyang pang-amoy bilang lalaki. Mas gusto niya ang ganitong amoy kaysa sa matatapang at malalakas na perfume ng mga babaeng nakakasalamuhan niya. "Naku, hindi pwede dahil nauna ako sa'yo. Ayoko rin doon sa dulo," nakakunot noong sabi nito sa kanya. Nais niya mapangiti dahil mas nagiging cute ito habang nagsusungit sa kanya. Lumalaki kasi ang butas ng ilong ng dalaga habang nagagalit ito. "Fine." Kunwari sumusuko siyang tumayo sa pwesto nito. Nakasimangot naman itong umupo sa pwesto nito. At muntik na siyang mapangiti talaga na magreklamo ito. "Ay, ano ba yan? Ang init naman ng puwet mo." Mataray nitong sita sa kanya. Pinigilan na lang niya ang kanyang sarili na mag-react sa pagrereklamo ng magandang babae. Napilit niya itong makiupo siya sa tabi nito. Laking tuwa niya nang pumayag naman ito. Binigyan pa siya nito ng biogesic dahil nanghingi siya sa konduktor ng bus. Binigyan pa siya ng babae ng tubig. Hindi lang pala maganda ang babaeng ito kundi mabait rin. Hindi niya alam kung bakit ba siya gumawa ng paraan para magpapansin lamang sa babae. Para itong magneto na hinahatak siya palapit. Hindi nagtagal nakatulog ito sa kanyang balikat. Mukhang tulog na tulog ito dahil naglaway pa ito sa kanyang balikat. Hindi niya tuloy maiwasan maglabas ng kanyang cellphone upang litratuhan ang napaka-cute na babaeng nakatulog sa kanyang balikat. Nag-selfie rin sila habang natutulog ito. Ipapakita niya iyon kay Rex at kay Karen. Mga kapatid niya iyon sa side ng kanyang ama. Mababait ang mga kapatid niya ngunit may hiya pa rin siya sa iba. Hindi niya maiwasang ma-out of place sa tuwing nagkakasama-sama ang magkakapatid. Pakiramdam niya hindi siya kabilang sa mga ito. Anak lang kasi siya sa pagkakasala. Malakas na hilik ng babaeng maganda. Napangiti si Anthony nang marinig niya itong humihilik. Hinayaan niya itong makatulog habang inaalalayan niya ang ulo nito. Para siyang nanalo sa loto nang malaman niyang ito pala ang bagong katulong na mamamasukan sa kanilang mansyon. Mukhang mapapadalas ang pagsulyap niya sa magandang mukha nito. Napalunok si Angela sa ikinuwento ni Anthony. Simula pa lang pala sa bus ay may gusto na daw ito sa kanya. "Anthony, day after day, mas lalo ako nagkakagusto sa'yo. Lalo na nang ipagtanggol mo ako sa mga katulong na nag-uusap tungkol sa buhay ko. I really like you, Angela. From the start, ikaw na talaga ang gusto ko." Humarap si Angela kay Anthony. Pinakatitigan nila ang isa't isa. Nakatingala siya sa lalaki habang hinahaplos nito ang pisngi niya na panay ang pagpatak ng luha. "Totoo bang hindi mo talaga gusto si Amanda? Parang hindi kasi ako makapaniwala." "Ikaw ang gusto ko. Napakatorpe ko lang noon. Natatakot akong mabastid mo ako.
lalo na may bubuyog na umaaligid sa iyo noon. Gusto kong maging aking kakaagad. I want you to be my girl as fast as I can. Gustong-gusto na kita noon at hindi ko na mapigilan yung sarili kong maging akin ka. Sorry kung dinaan ko pa yun sa kapilyuhan. Napakamot pa si Anthony sa batok nito na para bang nahihiya sa mga kalokohan na ginawa nito noon. Sana sinabi mo agad, Anthony. Hindi mo lang alam kung gaano kita ka-crush noong time na yun at kung gaano ako nagsiselos sa inyo ni Amanda. Sasabihin ko naman sana sa iyo yun. But unfortunately, marami nangyaring masama hanggang sa umalis ka na naman siyon. Napalabi siya. Oo nga, 4 na taon mo naman akong pinabayaan. No, kahit isang araw hindi kita hinayaang mawala sa buhay ko. I'll explain to you tomorrow. Pupunta tayo sa bahay niyo. Ha? Sa bahay namin? Naguguluhang tanong ni Angela kay Anthony. Enough for questions. Bukas naman, love. Mas mapapaliwanag ko sa'yo pag nasa harap natin yung mama mo. Ha? Mas lalo siyang naguluhan. Ngumiti si Anthony at tinapit nito ang kanyang baywang at tinawakan ng isang kamay nito ang kanyang batok. Bukas na natin pag-usapan yan. Promise, ipapaliwanag ko sa'yo. But for now, gusto na kitang halikan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang walang ano-ano. Sakupin bigla ni Anthony ng buong pagmamahal ang kanyang mga labi. Gumalaw ang mga labi nito sa ibabaw ng kanyang labi na tila naghahanap ng pagtugon sa ginawad nitong halik. Tumulo ang kanyang luha nang ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinugon ang mga halik nito. Muli ay sabay nilang pinagsaluhan ang isang napakasarap na sandali.